Narealize ko po na hindi po talaga tama ang magsinungaling at magsikreto ang mga anak sa magulang. Dahil pag may nangyari po sa aming masama, kayo din po talaga ang tutulong sa amin. After po na nangyari po sa amin ni Nine, sobrang nagsisi po talaga ako kung bakit na po ako nagsinungaling kila mama at papa. Buti po nakalabas po kami doon. Amanda? Pasok na ako, mainit ha. Tita mo, bigla-bigla lumulusob, walang sabi-sabi ah. Nakikikain na naman yan. Amanda, dito ba si Nini? Oh, Ang batang yan. bakit? Ang sabi daw niya, hindi mo daw siya pinauwi dahil malakas daw ang ulan kagabi. Kaya andito siya. Ha? Wala dito anak mo. Talaga itong batang to. Tapos si Amanda ang dinailan niya kahapon, kaya pinayagan ko. Hirap kasi sa'yo eh, nagpapauto ka lagi dyan sa anak mo eh. Kasi pag kasi kuya, naawa ako eh. Anong awa? Alam mo si Amanda, magmula nung nadawit yan, nung nakarang 3 buwan, tuminong na yan. Minsan lang magkamali yan ha. Ikaw kasi, unting lapit sa'yo ng anak mo, utong-uto ka eh. Kuya, pinagsabihan na rin yun ng tatay niya eh. Pinagsabihan. O ba't wala pa rin talab? Ano ba klase kasi kayo magano sa anak nyo? Ay, naku kuya, hindi ko na alam gagawin dyan sa batang yan talaga. Ayaw mo turuan sa ng leksyon eh. Kung ginagawa mo yung ginawa ko kay Amanda, di sana kayo matino na rin yan. Yun na nga kuya eh. Buti nga to si Amanda, tumino agad eh. Yung anak ko, binigay ko na lahat ng gusto. Wala pa rin talaga. Lalong nagiging matigas. Kung sinunod mo yung sinasabi ko sa'yo, na dapat kastiguhin yung anak nyo, di sana parehas ni Amanda yung matino na ngayon. Bakit kuya? Ano ba ginawa mo kay Amanda? Binugbog mo? Bugbog! Hindi ko sinaktan yan. Never ko sinaktan yan. Hindi ko sinaktan ko yan. Di wheelchair ngayon yung bata na yan. Tanay mo sa kanya mismo. Kung anong ginawa ko sa kanya ay sa tumino. Hindi po ako pinakain ni Papa. Tapos sa labas po ako pinapatulog. Pinapaalis din po ako paano naman po ako mapupunta na barkada. Alam ko din naman po bawal ko sa inyo. Tita, simula po na nangyari po sa amin ni Nining, narealize ko po na hindi po talaga tama ang magsinungaling at magsikreto ang mga anak sa magulang. Dahil pag may nangyari po sa aming masama, kayo din po talaga ang tutulong sa amin. Kaya after nung mangyari po sa amin po ni Nining, natauhan po talaga ako. Buti po nakalabas pa po kami doon. Simple. Basic. Hindi mo kailangan saktan. Huwag mong pakainin. Ikaw ang magulang eh. Yung anak mo kasi, kabisado na niya kung paano kayo paikutin sa palad niya mismo. Kayo mga magulang niya. Kasi nga, unting galit nyo, bukas okay na agad. Unting galit nyo, bukas pasyal na agad. Unting galit nyo, bukas fast food na agad. O di hanggang ngayon, ganyan yung anak mo. Kuya, parang hindi ko kasi kayang ganun yung anak ko eh. Hindi mo kaya yung ganon. Alam mo, tol, maiinis ka sa akin kasi kakaiba akong magulang talaga. Hindi ko katulad ng maraming tangang magulang. Para sa akin, yung mga anak na hindi sila takot mawalan ng magulang at walang pakialam sa magulang, dapat ganun din ang gawin sa kanila. Ako yung tipo ng magulang na pag alam mong mali na yung gagawin mo, tinuloy mo pa rin. Maniwala ka, hindi kita kailangan saktan. Pero makukurta utak mo, magugutom at magugutom ka, magtitino ka. Or else, alisan niya ako. Hindi ako katulad nyo, di bayaw. Sa sobrang bait, halos patay na sarili niyong anak. Pagka ganyan, habang lumalaki yung anak nyo, tapos tinutubuan ng sungay buntot, lalo't babae, nagmamadali, bigyan nyo hilig. Alam nyo kasi mali nyo. Sumobra kayo sa maling pagmamahal. Lahat binigay nyo. To the point na yung mga ginawa sa'yo ng nanay tatay natin dahil sinasaktan ka dati, ayaw mong gawin kasi ayaw mong maranasan.
Kaya ka nga matibay ngayon eh. Kaya ka ganyan ngayon. Kasi ang hirap sa'yo, ang pagkakaiba natin, tinitake as negative mo yung ginawa sa'yo ng magulang natin. Bakit naman ako? Mas grabe akong gulpiin sa'yo. Pinaluhod ako sa asin, sa munggo. Maglalaro na ako sa labas, hagupit ng yantok, bilya ng sinturon, walis tambo. Pero thankful ako, tol. Kasi yun yung proseso kung bakit ako success ngayon eh. At hindi ako nagyayabang sa'yo. Nire-real talk lang kita. Kasi mas sinusunod mo yung patakaran ng tatay ng anak mo eh. O ngayon, sino nagsasuffer? Kayo din. Nakailang salita na ako sa iyo eh. Kaya nga sa'yo ako nagsasabi, hindi kay Bayaw eh. Kasi minsan iba rin ang utak ni Bayaw sa mga salita ko. Ayaw na nare-real talk. Pero deep inside hindi kaya. Puro yabang din kasi asawa mo. O ngayon, nag-iisang anak mo yan, babae din. Sakit sa ulo, di ba? Buti pa yung ibang may kapansanan na bata. Turuan mo, makikinig eh. Utusan mo, susunod eh. Siya wala. Wala na, lason na yung utak niyan. Tingin ko may boyfriend na yan. Hindi mo na yan maaawat. Ibigay mo na yung hilig, isuko nyo na. Ganun talaga. Ngayon, pag palibing. Basic. Aba, sobrang bait nyo. Binigay nyo lahat. Inintindi mo na. Kinakalinga mo. Wala kayong pagkukulang. Hindi nyo deserve ng anak na dapat yung mga ganyang anak, yan ang anak ng mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi yan bagay sa inyo. Yan ang itatak mo sa isip mo, tol. Sige, kuya. Naintindihan ko naman yung side mo. Kami na lang muna bahala ni mister ko. Ganun na lang, tol. Pasensya na. May problema rin kami. Yung misis ko di makauwi, nasa abroad. Naipit sa gera. Sige na. Sige, kuya. Gando na lang ako, tol.